Pirman mo lang ito, Kayo. Isipin mo na lang na pahinga ito para sa iyo. Isang taong hindi nakakarinig ay walang puwang sa ingay ng boardroom. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng hangin nanggagaling sa mga aircon na nakatago sa kisame ng marangyang penthouse. Sa kabilang dako ng mahabang mesa na gawa sa kahoy na mahogany, nakatayo si Serafina. Nakayuko ang kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na supot ng plastik na itinatago niya sa likod ng kanyang lumang apron. Sa loob ng supot na yon ay isang maliit na cupcake na binili niya sa panaderya sa kanto, isang munting handog para sa ika-6 na kaarawan ni Aurora. Amoy nito ang murang asukal at vanila, isang amoy na tila nakikipaglaban sa masangsang at mamahaling bango ng pabango ni Doña Isabela na bumabalot sa buong silid. Ramdam ni Serafina ang hapdi sa kanyang mga talampakan mula sa maghapong pagtayo at paglilinis ng mga kristal na baso. Ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib habang nakikita ang kanyang amo na si Kayo. Nakaupo ang bilyonaryo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Walang malay na ang sarili niyang dugo ay naghahanda na ng kabaong para sa kanyang karera. Rafael, sigurado ka ba? Bulong ni Doña Isabela habang hinihigop ang kanyang wine na kasing pula ng dugo. Paano kung may makahalata sa asylum na dadalhin natin siya? Don't worry, tita. Pera lang ang kailangan sa mga pasilidad na yon. Kapag napirmahan na niya ang waiver ng rights sa kumpanya, Kayo will be just a ghost in a gold cage. Isang pipi at bingi na baliw sa paningin ng mundo. Tumawa si Rafael, isang tunog na parang pagkiskis ng kutsilyo sa pinggan. Napiga ni Serafina ang supot sa kanyang kamay. Ang icing ng cupcake ay malamang na nadurog na, hinulman ng kanyang takot at galit. Naalala niya ang mukha ni Aurora kaninang umaga. Ang kislap sa mga mata ng kanyang anak habang hinihintay ang kanyang pag-uwi para sa kanilang munting selebrasyon. Ang cupcake na yon ang simbolo ng lahat ng kanyang pagtitiis, ng bawat patak ng pawis na ibinuhos niya sa bahay na ito para lamang mabigyan ng kinabukasan ang kanyang anak. Ngunit narito siya, nakikinig sa isang krimen na unti-unting nagpapadilim sa silid. Ganito na lang ba ang halaga ng isang buhay? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang katapatan ba ay parang basahan lang na itatapon kapag tapos ng gamitin? Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang lamig ng marmol na sahig ay tila gumagapang paitaas sa kanyang mga binti, nanunuot sa kanyang mga buto. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itakbo si Kayo palayo sa mga buhayang ito, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong alikabok ng kahirapan. Ang hiya, ang matinding takot na mawalan ng trabaho at mapunta sa kalsada ang kanyang anak, ang nakagapos sa kanyang dila. Biglang bumukas ang pintuan sa gilid. Patakbong pumasok si Aurora. Ang kanyang munting sapatos ay lumilikha ng mahihinang tunog sa makintab na sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng inosenteng ngiti. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw. Bumubuo ng mga senyas na siya lang at si Kayo ang nakakaunawa. Tumigil ang mundo ni Serafina. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Kayo. Ang malamig at walang buhay na mga mata ng bilyonaryo ay biglang nagliwanag, parang isang kandilang sinindihan sa gitna ng bagyo. Ngumiti si Kayo, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Lingid sa kaalamang, ang mga dokumento sa harap niya ay ang hatol ng kanyang kamatayan. Get that brat out of here! Bulyaw ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namula sa galit dahil sa paggambala sa kanyang plano. Mabilis na lumapit si Serafina at hinila si Aurora sa kanyang tabi. Naramdaman niya ang maliit at mainit na kamay ng kanyang anak na humawak sa kanyang malamig na palad. Sa sandaling iyon, ang cupcake sa loob ng plastik ay tuluyan ng nayupi. Naging isang tumpok ng basang tinapay at kulay rosas na asukal. Tumingin si Doña Isabela kay Serafina nang may pandidiri. Parang nakakita ng isang insekto sa loob ng kanyang mamahaling baso ng alak. Serafina, turuan mo ang anak mo ng lugar niya. At ikaw,
Bilisan mo ang paglilinis. Ayaw kong may makitang kahit isang mantsa sa lamesang ito kapag natapos na ang pirmahan. Tinalikuran sila ng matandang babae. Ang kalansing ng kanyang mga mamahaling alahas ay tila isang babala. Nakatayo si Serafina sa dilim ng pasilyo, yakap ang kanyang anak. Tiningnan niya ang durog na cupcake sa loob ng plastik. Ang tanging bagay na dapat ay magdadala ng saya sa kanilang gabi ay naging isang malungkot na paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Patawarin mo ako, Aurora, bulong niya sa kanyang isip. Ang mundong ito ay hindi para sa mga katulad nating mahina, pero hindi ko hahayaang maging biktima ka rin ng kanilang kadiliman. Sa loob ng silid, kinuha ni Kayo ang panulat. Ang kanyang kamay ay matatag, walang kaalam-alam, na ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan ay ang babaeng itinuturing nilang anino lamang sa loob ng bahay na ito. Ang katahimikan sa loob ng silid ni Kayo ay hindi katulad ng katahimikan sa labas ng gusali. Sa penthouse na ito, ang bawat hininga ay parang timbang na nakadagan sa dibdib, mabigat at puno ng hindi masabing pait. Ang amoy ng mamahaling leather at antiseptic ay nanunuot sa bawat sulok. Isang paalala na ang silid na ito ay hindi isang tahanan, kundi isang magarang selda para sa isang lalaking ang tanging kasalanan ay ang hindi pagkarinig sa mundo. Si Serafina ay abala sa pagpupunas ng mga muebles sa kabilang panig ng suite. Ang bawat kuskus ng basahan ay may kasamang panalangin na sana ay hindi mapansin ng mga Valderrama ang kanyang presensya. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling balisa. Si Aurora, sa kabila ng mahigpit na bilin ng kanyang ina, ay muling nakawala mula sa gilid ng pasilyo. Sa gitna ng malawak na salas, nakaupo si Kayo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa malalaking bintana kung saan ang mga ilaw ng Manila ay parang mga bituin na nahulog sa lupa. Sa likuran niya, dahan-dahang lumapit ang maliit na bata. Walang tunog ang bawat hakbang ni Aurora. Alam niya ang sikreto ng bahay na ito. Ang boses ay maaaring maging sandata. Kaya mas mabuting manahimik. Huminto ang bata sa harap ni Kayo. Hindi siya natatakot sa malamig na mukha ng bilyonaryo. Para kay Aurora, si Kayo ay parang isang malaking ibon na nabali ang pakpak. Malungkot at nangangailangan ng kasama. Itinaas ni Aurora ang kanyang munting kamay. Itinikom niya ang kanyang kamao, maliban sa kanyang hinlalaki at maliit na daliri. Saka ito dahan-dahang inalog sa harap ng mga mata ni Kayo. Sa sariling mundo ni Aurora, ang senyas na iyon ay nangangahulugang, kaibigan tayo. Bahagyang nagulat si Kayo. Ang kanyang mga mata, na dati ay parang dalawang telo na walang kulay, ay tumutok sa bata. Wala siyang naririnig, ngunit nararamdaman niya ang hangin na nagmula sa pagkumpas ng mga daliri ni Aurora. Isang kakaibang init ang tila humaplos sa kanyang naninigas na puso. Hindi gumalaw si Kayo, ngunit hindi rin siya umiwas. Itinaas muli ni Aurora ang kanyang mga kamay, binuo ang isang bilog sa itaas ng kanyang ulo, at dahan-dahang ikinalat ang kanyang mga daliri na parang sinag ng araw. Soon, bulong ng bata, kahit alam niyang hindi siya maririnig nito. Sunshine. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong sa sariling kadiliman, naramdaman ni Kayo ang isang pintig ng ligaya. Ang kanyang mga labi na nakalimutan na kung paano bumuo ng ngiti ay bahagyang kumurba. Sinubukan niyang itaas ang kanyang nanginginig na kamay. Ginaya niya ang senyas ni Aurora. Isang awkward at matigas na pagkumpas, ngunit puno ng pagnanais na makipag-ugnayan. Mommy, look! He's talking back! Ang masayang sigaw ni Aurora sa Taglish, lumingon sa kanyang ina, na noon ay nakatulala sa nasasaksihan. Napahinto si Serafina sa pagpupunas. Ang kanyang mga mata ay nagtubig. Nakita niya ang isang himala sa gitna ng kapangitan ng mundong ito. Isang bilyonaryong kinalimutan na ng pamilya at isang anak ng katulong na walang ibang baon kundi pag-ibig. Nagkakaintindihan sa gitna ng kawalan ng tunog. Ngunit ang init ng sandaling iyon ay biglang napalitan ng isang nakakapanghilakbot na lamig.
Yumanig ang pinto sa lakas ng pagkakabukas nito. Pumasok si Rafael. Ang kanyang anino ay tila isang malaking buhaya na handang lumamon ng kahit ano. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay agad na sumakop sa bango ng vanilla na dala ni Aurora. Anong ginagawa ng batang ito rito? Ang boses ni Rafael ay puno ng poot. Serafina, I told you, keep this brat away from my brother. Mabilis na tumakbo si Serafina para kunin si Aurora, ngunit huli na ang lahat. Lumapit si Rafael ng mabilis, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gigil. Para sa kanya, ang bawat sandali na lumalapit si Aurora kay Kayo ay isang banta sa kanyang plano. Kung magising ang damdamin ni Kayo, kung matuto itong lumaban, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapang nakawin. You're making him delusional, you little pest. Sigaw ni Rafael habang itinataas ang kanyang malaking palad, handang ihampas sa maliit na mukha ni Aurora. Naramdaman ni Serafina ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang mundo ay tila bumagal. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak at ang galit sa mukha ng demonyong nasa harap nila. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Rafael, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa gilid. Si Kayo na laging nananatiling tahimik at sunod-sunuran ay biglang itinulak ang kanyang wheelchair sa pagitan ni Rafael at Aurora. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa, kundi nagbabaga ng proteksyon. Si Rafael ay napaatras, gulat sa hindi inaasahang kilos ng kanyang kapatid. Ngunit ang gulat na yon ay mabilis na napalitan ng isang tuso at mapanganib na ngiti. So, you want to play hero, Kayo? With the maid's daughter? Bulong ni Rafael sa mukha ng kanyang kapatid, kahit alam niyang hindi ito naririnig. Tumingin siya kay Serafina, isang tinging nangangako ng impyerno. Mag-impake ka na, Serafina, o baka gusto mong sa kulungan na mag-birthday ang anak mo? Ang bawat salita ni Rafael ay tila mga lason na pilit isinusubo kay Serafina. Nakatayo siya doon, yakap-yakap ang nanginginig na si Aurora, habang ang anino ng bilyonaryong si Kayo ay nananatiling nakaharang sa pagitan nila at ng panganib. Ang hangin sa loob ng penthouse ay naging kasing bigat ng basang semento, nanunuot sa bawat hininga ni Serafina. Please, sir. Huwag niyo pong gawin ito. Hindi na po mauulit ang pakiusap ni Serafina. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang, basag at puno ng takot. Ang hiya ay parang isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang kahihiyang mapalayas sa harap ng kanyang anak. Ang kahihiyang mabigo bilang ina. Eksakto namang pumasok sa silid si Doña Isabela. Ang kalansing ng kanyang mga gintong pulseras ay naghatid ng isang uri ng kapangyarihan na nakakapanliit. Amoy siya ng mamahaling rosas na hinaluan ng amoy ng lumang pera at kapangyarihan. Tumingin siya kay Serafina mula ulo hanggang paa, isang tingin na tila binabasa ang bawat himaymay ng kahirapan sa suot nitong lumang uniforme. Anong gulo ito, Rafael? Ang tanong ng matandang babae. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim na parang labaha. Ang katulong na ito, tita. Hinahayaan ng anak niyang gambalain si Kayo. Baka kung ano pa ang maituro sa kapatid ko. Sagot ni Rafael, habang inaayos ang kanyang mamahaling suit. Lumapit si Doña Isabela kay Serafina. Tumigil siya sa tapat nito, sapat na para maramdaman ni Serafina ang init ng hininga ng matandang babae. Itinuro ni Isabela ang dulo ng kanyang sapatos na gawa sa balat ng buhaya, kung saan may isang maliit na bahid ng alikabok na marahil ay nanggaling sa pagtakbo ni Aurora. Ang pamilya Montenegro ay hindi nagbabayad para sa kalat, Serafina. Nagbabayad kami para sa katahimikan at kalinisan. Ang sabi ni Isabela. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa sahig. Linisin mo. Ngayon din, gamit ang iyong mga kamay. Naramdaman ni Serafina ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Aurora na nakatingin sa kanya.
Ang mga mata ng bata ay puno ng pagtataka at sakit. Dahan-dahang lumuhod si Serafina sa malamig na marmol. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbaba ay tila isang pagpako sa kanyang dangal. Ginamit niya ang dulo ng kanyang apron para kuskusin ang sapatos ni Isabela. Ang lamig ng sahig ay tumatagos sa kanyang mga tuhod, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kanyang pagkatao na unti-unting dinudurog. Mula ngayon, ang sahod mo ay babawasan ko ng kalahati dahil sa abalang idinulot mo at magtatrabaho ka ng dagdag na 4 na oras gabi-gabi para masiguradong walang kahit isang dumi ang maiiwan sa bahay na ito. Ang hatol ni Isabela. Isipin mo na lang na ito ay utang na loob mo sa amin dahil hindi ka namin ipinakukulong. Si Kayo, na nakasaksi sa lahat, kahit walang naririnig, ay biglang kumilos. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Nakikita niya ang pagluhod ni Serafina. Nakikita niya ang pag-iyak ni Aurora. Ang kanyang dibdib ay nag-aapoy sa isang damdamin na matagal na niyang ibinaon. Isang tunog ang biglang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi buo, garalgal, at tila nanggaling sa ilalim ng lupa. Ah! Napalingon silang lahat. Ang tunog ay hindi isang salita, kundi isang ungol ng sakit at pagtutol. Ang mga ugat sa leeg ni Kayo ay lumitaw sa tindi ng kanyang pagsisikap na magsalita. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing, "Tumigil kayo!" Ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos sa isang madilim na bilangguan. Tumawa lang si Rafael, isang tawang puno ng pangungutya. "Tingnan mo, tita, pati ang kapatid ko ay nagiging hayop na dahil sa impluwensya ng mga taong ito. Mas lalo lang nating dapat bilisan ang pagpapadala sa kanya sa pasilidad." Mabilis na tumayo si Serafina, hindi na niya inintindi ang dumi sa kanyang kamay. Niyakap niya si Aurora at tumingin kay Kayo. Sa mga mata ng bilyonaryo, nakita niya ang isang desperadong pakiusap. Hindi ito ang mata ng isang amo, kundi ang mata ng isang taong nalulunod at humihingi ng saklolo. Sa sandaling iyon, alam ni Serafina na hindi na lang ito tungkol sa trabaho. Ang kanyang katahimikan ay hindi na proteksyon, kundi isang pakikipagsabwatan sa mga demonyo. "Opo, Doña Isabela," ang sagot ni Serafina. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa sahig, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakubli sa ilalim ng kanyang apron, mahigpit na nakatikom. "Gagawin ko po ang lahat." Habang papalabas ang mag-ina sa silid, naramdaman ni Serafina ang mga mata ni Kayo na nakasunod sa kanila. Ang katahimikan sa penthouse ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikang nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Gabi na sa lungsod ng Manila, ngunit sa loob ng penthouse ni Kayo, ang oras ay tila hindi gumagalaw. Ang tanging nagpapaalala ng paglipas ng gabi ay ang malamig na liwanag ng buwan na tumatama sa mga mamahaling muwebles na gawa sa bakal at salamin. Sa kusinang gawa sa itim na granite, nakatayo si Serafina. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa pagod, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw ng may ingat. Dahil sa parusa ni Doña Isabela, si Serafina ay kailangang manatili ng mas matagal. Sa sulok ng kusina, sa itaas ng isang luma at manipis na karton, mahimbing na natutulog si Aurora. Ang bata ay nakabalot sa isang kupas na kumot. Ang kanyang munting hininga ay ang tanging buhay na tunog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nagpasya si Serafina na magluto ng arroz caldo. Hindi ito ang pagkaing nakasanayan sa bahay na ito na puno ng mga imported na steak at mamahaling wine. Ngunit para kay Serafina, ang lugaw na may maraming luya at bawang ang tanging lunas para sa isang pusong nilalamig. Ang samyo ng bawang na iginisa sa dilaw na luya ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng penthouse. Ang amoy nito ay matapang, payak at amoy tahanan.
Isang malaking kaibahan sa amoy ng disinfectant na laging bumabalot sa bawat sulok ng silid. Habang kumukulo ang lugaw, ang singaw nito ay humahaplos sa mukha ni Serafina. Tila isang mainit na yakap sa gitna ng kanyang pagdurusa. Biglang naramdaman ni Serafina na may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, naroon si Kayo sa kanyang wheelchair, nakasilip mula sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa umuusok na kaldero. Mukha siyang bata na nagugutom, hindi sa pagkain, kundi sa isang bagay na hindi nabibili ng pera. Dahan-dahang lumapit si Serafina, dala ang isang mangkok na yari sa porselana. Maingat niyang inilapag ito sa maliit na lamesa sa harap ni Kayo. Mainit pa ito, sir. Arroz caldo. It will make you feel better. Ang bulong ni Serafina. Kahit alam niyang tanging ang paggalaw lamang ng kanyang mga labi ang nakikita nito. Inabot ni Kayo ang mangkok. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa mainit na ibabaw ng porselana. Ang init na nanggagaling sa lugaw ay tila dumaloy sa kanyang mga braso patungo sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam ang gumising sa kanya. Isang pakiramdam na hindi siya nakakaramdam ng takot o galit. Sa unang pagkakataon, hindi siya tiningnan bilang isang balakid o isang bingi na kailangang itapon, kundi bilang isang tao na kailangang pakainin at alagaan. Kumuha si Kayo ng isang kutsara. Ang lasa ng luya at ang alat ng patis ay sumabog sa kanyang panlasa. Napapikit siya. Ang simpleng pagkaing ito ay mas masarap pa sa anumang handaan na inihanda ni Doña Isabela. Tumingin siya kay Serafina at sa katahimikan ng gabi, may isang uri ng pag-uusap na naganap sa pagitan ng kanilang mga mata. Isang pangako ng pagkakaibigan na walang salitang kailangan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabura. Habang naglilinis ng mga ginamit na kasangkapan, napansin ni Serafina ang isang sobrang puti na nakasukbit sa bulsa ng kanyang apron na isinabit niya kanina sa likod ng pinto. Walang pangalan ang nagpadala. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila minadali. Umalis na kayo rito bago maging huli ang lahat. Ang penthouse na ito ay hindi tahanan. Ito ay libingan. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na sa mga Montenegro. Naramdaman ni Serafina ang pagtayo ng kanyang mga balahibo sa braso. Ang init ng arroz caldo ay tila biglang naging yelo. Tumingin siya kay Aurora na mahimbing pa ring natutulog at pagkatapos ay kay Kayo na seryosong nakatitig sa kanya. Ramdam ni Serafina na may mga mata pang nakatingin sa kanila mula sa mga anino ng malawak na penthouse. Ang bawat kislap ng mga security camera sa kisame ay tila mga mata ni Rafael na nagbabantay sa bawat galaw niya. Nanginginig ang mga kamay ni Serafina habang itinatago ang sulat sa loob ng kanyang medyas. Sino ang nagpadala nito? Si Elida ba? O isa sa mga kasambahay na nais siyang balaan? Biglang lumitaw si Rafael sa may pintuan ng kusina. Ang kanyang anino ay humaba hanggang sa paanan ni Serafina. Nakasuot pa rin siya ng kanyang mamahaling Amerikana, ngunit ang kanyang mga mata ay mapupula, bakas ang labis na pag-inom. Ang bango ng niluluto mo, Serafina, ang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng malisya. Lumapit siya at kinuha ang kutsara mula sa kamay ni Kayo. Saka ito itinapon sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay hindi narinig ni Kayo, ngunit nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Serafina. Pero tandaan mo, bulong ni Rafael habang nakatitig sa mata ni Serafina. Kahit anong pampalasa ang ilagay mo, ang basura ay mananatiling basura. Ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay pumasok sa malalaking bintana ng penthouse, ngunit hindi nito kayang tunawin ang ginaw na nararamdaman ni Serafina. Habang pinupunasan niya ang mga pasamano ng hagdanan, ang kanyang isip ay bumabalik sa sulat na nakatago sa kanyang medyas. Sino ang nais tumulong sa kanya? O isa lamang ba itong panibagong patibong? Serafina,
Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at nakita si Rafael. Ngunit kakaiba ang hitsura nito ngayon. Wala na ang galit na nakita niya kagabi. Nakasuot siya ng puting polo na tila napakalinis at may bakas ng pekeng pag-aalala sa kanyang mukha. Ang amoy ng kanyang mamahaling kolon na may halong amoy ng peppermint ay tila isang mabangong lason na unti-unting kumakalat sa paligid. Si Rafael, pagbati ni Serafina, muling yumuyuko bilang tanda ng paggalang na alam niyang hindi naman nararapat para sa lalaking ito. Pasensya na sa inasal ko kagabi. Masyado lang akong pagod sa kumpanya, ang sabi ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. May inabot siyang isang maliit at magarang kahon na nakabalot sa kulay gintong papel. Ito, para kay Aurora, isang manika. Nakita ko kasing parang wala siyang nilalaro. Tiningnan ni Serafina ang kahon. Ang ginto nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, ngunit para sa kanya, ito ay parang isang gintong kadena. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang sa likod ng bawat regalo ng mga Montenegro ay may katumbas na kabayaran. Salamat po, sir, pero hindi po kailangan. Tanggapin mo na, Serafina, at may munting pabor lang ako. Putol ni Rafael. Ang kanyang boses ay bumaba. Naging isang bulong na puno ng manipulasyon. Gusto ko lang nabantayan mo si Kayo. Alam mo namang hindi siya matatag. Sabihin mo sa akin kung may ginagawa siyang kakaiba. O kung may sinusubukan siyang gawin na maaaring makasama sa kanya. Para rin ito sa ikabubuti niya. Inilagay ni Rafael ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng kahon ng manika. Ang bigat ng pera ay naramdaman ni Serafina kahit hindi niya ito hinahawakan. Ito ang bayad para sa kanyang katapatan. Gusto siyang gawing espiya ni Rafael sa sarili niyang amo. Utang na loob mo rin ito sa akin, Serafina. Pinanatili kita rito kahit na naging pabaya ka. Dagdag pa ni Rafael, gamit ang pinakamatalim na sandata sa kulturang Pilipino, ang utang na loob. Pinilit ni Serafina na ngumiti. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Opo, sir. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po sa malasakit. Tinanggap niya ang regalo at ang pera. Pagkaalis ni Rafael, naramdaman ni Serafina ang hapdi sa kanyang mga palad. Ang bawat sentimo sa loob ng sobreng iyon ay tila mga barya ng pagtataksil. Tumungo si Serafina sa silid ng mga basura sa likod ng kusina. Nang masiguro niyang walang nakakakita, mabilis niyang itinapon ang magarang manika sa loob ng basurahan. Ang tunog ng pagbagsak ng kahon sa ilalim ng mga basura ay tila isang deklarasyon ng kanyang digmaan. Hindi niya kailangan ng laruang galing sa isang demonyo para sa kanyang anak. Ang pera naman ay itinago niya sa ilalim ng kanyang sapin sa paa. Gagamitin niya ito para sa kanilang pagtakas, hindi para sundin ang utos ni Rafael. Ngunit ang hindi alam ni Serafina, sa kabilang panig ng isang tila salamin na pinto ay may nakamasid. Si Kayo ay nakaupo sa dilim, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa refleksyon ni Serafina sa salamin. Maraming naniniwala na dahil hindi siya nakakarinig, ay wala na siyang alam. Ngunit ang totoo, ang kanyang mga mata ay naging mas matalas pa sa anumang pandinig. Natutunan niyang basahin ang galaw ng mga labi, ang panginginig ng mga balikat, at ang mga lihim na abutan ng pera. Sa paningin ni Kayo, nakita niya ang pagtanggap ni Serafina ng sobre mula kay Rafael. Nakita niya ang tila pagkakasunduan ng dalawa. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang sakit na mas matindi pa sa anumang pangungutya ni Doña Isabela. Akala ni Kayo, si Serafina at Aurora ang kanyang mga anghel sa gitna ng impyerno. Ngunit sa sandaling iyon, sa kanyang paningin, si Serafina ay isa na ring bahagi ng dumi na nais lumamon sa kanya. Ang dahan-dahang pagtibok ng pag-asa sa puso ni Kayo ay muling napatigil. Ang katahimikan sa kanyang mundo ay naging kasing lamig ng kamatayan. Ang hangin sa silid ni Kayo ay tila naging kasing pait ng gamot na nakahanda sa ibabaw ng kanyang mesa. Wala nang bakas ng init ng aros kaldo kagabi.
Ang tanging natira ay ang amoy ng luma at malamig na bakal at ang matalas na titig ng bilyonaryo na tila naging mga bubog na handang sumugat sa sinumang lumapit. Pumasok si Serafina, dala ang isang baso ng mainit na tsaa na hinaluan niya ng pulot. Gusto niyang bawiin ang katahimikang tila naging pader sa pagitan nila simula kaninang umaga. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang sobre ng pera na nakatago sa kanyang sapin sa paa ay tila nagiging apoy. Nagpapaalala sa kanya na sa bahay na ito, ang bawat lihim ay may katapat na panganib. Sir Kayo, uminom po muna kayo nito. It's good for your throat, ang malumanay na sabi ni Serafina sa Taglish. Pilit na pinapanatili ang lambot ng kanyang boses sa kabila ng kaba. Inilapag niya ang baso sa maliit na lamesang nakakabit sa wheelchair ni Kayo. Ngunit bago pa man niya maiatras ang kanyang kamay, isang mabilis at marahas na paggalaw ang naganap. Sa isang iglap, itinaas ni Kayo ang kanyang braso at buong lakas na iwinasiwas ang baso. Ang pag-alingaw-ngaw ng nabasag na porselana sa matigas na sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang mainit na tsa ay tumalsik sa laylayan ng apron ni Serafina. Nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa gulat na nakaukit sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Kayo ay nakatitig sa kanya. Hindi na ito ang mga matang naghahanap ng pagkakaibigan, kundi mga matang puno ng pagkamuhi at pagkadismaya. Sa isip ni Kayo, ang bawat ngiti ni Serafina ay isa ng kasinungalingan. Ang bawat pag-aalaga nito ay isang paraan lamang para makuha ang tiwala niya at ibenta siya kay Rafael. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang tanong ni Serafina sa kanyang sarili. Habang ang kanyang lalamunan ay tila barado ng isang malaking bara ng sakit. Bakit? Anong nagawa ko? Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ang matinding hiya ay lumason sa kanyang sistema. Dahilan upang manigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kahihiyang ituring na kaaway ng tanging taong nais niyang protektahan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Dahan-dahan, lumuhod si Serafina sa gitna ng mga basag na bubog. Sa bawat piraso ng porselana na pinupulot niya, ang matatalas na gilid nito ay tila sumasabay sa paghiwa sa kanyang puso. Ang dugo mula sa kanyang mga daliri ay humalo sa kulay ng tsaa sa sahig. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang kanyang buong pagkatao ay tila naging manhid, tila isang aninong unti-unti nang naglalaho. Sa gitna ng eksenang ito, pumasok si Doña Isabela kasama ang 2 gwardya. Ang amoy ng kanyang mamahaling rosas na pabango ay tila naging amoy ng kamatayan. Sabi ko na nga ba, ang mga katulad mo ay nagdadala lamang ng gulo sa buhay ng aking pamangkin. Ang sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng mapang-aping awtoridad. Tiningnan niya ang mga gwardya. Kunin niyo ang lahat ng gamit ng batang yon sa likod. Itapon niyo sa labas. Ngayon din. Doña Isabela, please, huwag po ang mga gamit ni Aurora. Ang pakiusap ni Serafina, ang kanyang boses ay sa wakas, ay nabasag na ng iyak. Ngunit walang nakinig. Mula sa bintana, nakita ni Serafina ang pagbagsak ng ulan sa labas. Isang biglaang buhos na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Nakita niya ang kanyang maliit na bag at ang paboritong unan ni Aurora na itinapon sa basang kalsada, nadudumihan ng putik at nababasa ng malamig na ulan. Lumingon si Serafina kay Kayo, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang bilyonaryo ay tumalikod. Itinuon ang kanyang paningin sa malayo. Iniwan si Serafina sa gitna ng kanyang pagkakawasak. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila boses ni Rafael na bumubulong sa kanyang pandinig. Wala kang kakampi rito? Wala. Ang gabi ay nababalot ng amoy ng basang lupa at ang malamig na singaw na nanggagaling sa mga bintanang may bakas pa ng patak ng ulan. Sa loob ng maliit na silid ng mga kasambahay, nakaupo si Serafina sa sahig. Pilit na pinatutuyo ang basang unan ni Aurora gamit ang isang lumang electric fan.
Ang bawat hagod ng kanyang kamay sa telang amoy imburnal ay may kasamang tahimik na paghikbi. Ang kanyang mga mata ay mapula, hindi lamang dahil sa puyat, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang kahit anong kabutihan ang ipakita niya, mananatili siyang basura sa paningin ng mga makapangyarihan. Sa kabilang dako, sa malawak na pasilyo, dahan-dahang gumulong ang wheelchair ni Kayo. Nakita niya ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa bulsa ni Serafina kanina sa gitna ng kaguluhan. Pinulot niya ito. Ito ay isang resibo mula sa isang maliit na foundation para sa mga batang may kapansanan sa pandinig. Ang petsa ay kahapon. Ang araw na ibinigay ni Rafael ang suhol. Ang halagang nakasulat ay eksaktong halaga ng pera sa loob ng sobre. Isang donasyon sa ilalim ng pangalang para sa kinabukasan ni Kayo at Aurora. Naramdaman ni Kayo ang isang tila kidlat na tumama sa kanyang katuwiran. Ang bawat hinala, ang bawat galit na itinanim ni Rafael sa kanyang isip ay biglang natunaw, pinalitan ng isang nakasusunog na pagsisisi. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng pinagdamutan niya ng tiwala, ay ginamit ang perang marumi para sa isang layuning kasing linis ng kristal. Dahan-dahan siyang tumigil sa tapat ng pintuan ni Serafina. Nakita niya ang anino ng babaeng nakayuko. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa bawat paghinga. Gusto ni Kayo na sumigaw. Gusto niyang hingi ng lahat ng tawad na hindi kayang bigkasin ng kanyang dila. Pumasok siya sa silid. Nagulat si Serafina at mabilis na tumayo. Pilit na pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang hiya ay muling bumangon sa kanyang dibdib. Ang kahihiyang makita siyang ganito kaaba ng kanyang amo. Sir Kayo, bakit po kayo nandito? Lalabas na po ako? Tatapusin ko lang po itong... Hindi na naituloy ni Serafina ang kanyang sasabihin. Hinawakan ni Kayo ang kanyang kamay. Isang hawak na hindi mahigpit, kundi puno ng panginginig at pagsusumamo. Iniharap ni Kayo ang palad ni Serafina sa kanyang mukha. Gamit ang kanyang hintuturo, dahan-dahan siyang gumuhit ng mga letra sa balat ng palad ng babae. S-O-R-R-Y. Naramdaman ni Serafina ang bawat guhit ng daliri ni Kayo. Ito ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang pag-amin ng pagkakamali, isang pagkilala sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa mga mata ni Kayo at nakita ang mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa bilyonaryo. Wala silang sinasabi, ngunit sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging isang banal na awit ng pagpapatawad. Itinaas ni Kayo ang kanyang mga kamay. Gamit ang mga senyas na itinuro ni Aurora, dahan-dahan niyang binuo ang mga pagkumpas. Ikaw. Mabuti. Ako. Mali. Napahagulgol si Serafina, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gaan ng loob. Ang pader na binuo ng mali siya ni Rafael ay gumuho sa isang sandali ng katapatan. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang munting kapayapaan, isang anino ang muling humarang sa ilalim ng kama ni Kayo na kanina pa niya nais ipakita kay Serafina ay may isang lumang kahon na nakatago. Sa loob nito ay ang tunay na testamento ng kanyang ina. Isang dokumentong nagsasabing ang lahat ng yaman ay mapupunta lamang kay Kayo kung mapapatunayan niyang siya ay nasa tamang pag-iisip. Ito ang dahilan kung bakit desperado si Rafael na gawin siyang baliw. Biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Ang marahas na tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay naramdaman ni Kayo sa pamamagitan ng panginginig ng sahig. Pumasok si Rafael kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng puting uniforme. Mga tauhan mula sa isang pribadong sanatorium. Masyado nang malala ang sakit mo, Kayo. Ang sabi ni Rafael, ang kanyang ngiti ay kasing talim ng isang kutsilyo. Kailangan mo na ng espesyal na pangangalaga doon sa lugar na walang makakaistorbo sa iyo. Tumingin si Rafael kay Serafina. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. At ikaw, Serafina, mukhang tapos na ang oras mo sa bahay na ito. Isama mo na ang anak mo bago ko pa kayo ipakaladkad sa labas.
Naramdaman ni Serafina ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang huling hakbang ni Rafael. Ang pag-isolate kay Kayo ay ang simula ng kanyang tuluyang pagkawala. Ang amoy ng alak at sigarilyo na dala ni Rafael ay humalo sa matapang na amoy ng gamot na nanggagaling sa dalawang lalaking nakaputi. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nilamon ng tensyong kasing talim ng basag na bubog. Sa gitna ng malawak na salas, ang liwanag ng mga kristal na chandelier ay tila naging mga maputlang mata na nakamasid sa isang krimeng malapit ng maganap. Kunin niyo na siya. Huwag kayong magpapaawa sa mga ungol niyan. Hindi siya nakakarinig, pero malakas ang katawan niyan. Ang utos ni Rafael, ang kanyang boses ay walang bakas ng pagkatao. Dahan-dahang lumapit ang mga lalaki kay Kayo. Nakita ni Serafina ang takot sa mga mata ng kanyang amo. Isang takot na nanggagaling sa trauma ng nakaraan, sa mga alaala ng pagkakakulong at pagpapahirap. Mahigpit na kumapit si Kayo sa braso ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga libro-libro ay namumuti na sa tindi ng puwersa. Hindi niyo siya pwedeng dalhin. Wala siyang sakit. Ang sigaw ni Serafina, humaharang sa harap ng mga lalaki. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kulungan. Tumabi ka, katulong. Wala kang karapatang makialam sa desisyon ng pamilyang ito. Bulyaw ni Rafael. Isang malakas na tulak ang ginawa niya kay Serafina. Naging sanhi upang mapaupo ang babae sa matigas na sahig. Sa gitna ng kaguluhan, isang munting anino ang biglang sumulpot mula sa likod ng kurtina. Si Aurora, na kanina pa nakamasid ng may takot, ay hindi na nakatiis. Nakita niya ang kanyang ina na nakasalampak sa sahig at ang kanyang kaibigang si Kayo na pilit na kinakaladkad mula sa kanyang upuan. "Stop it! Bad man! Huwag niyo silang saktan!" Ang sigaw ng bata sa Taglish habang tumatakbo patungo kay Kayo. Ang sumunod na sandali ay tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Serafina. Sa kagustuhan ng isa sa mga gwardya ni Rafael na alisin ang bata sa daanan, isang marahas na hawi ang ginawa nito. Ang maliit na katawan ni Aurora ay tumalsik, nawalan ng balanse, at ang kanyang ulo ay tumama sa matulis na kanto ng mesa na gawa sa mamahaling kristal. Ang tunog ng pagtama ng buto sa matigas na salamin ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Serafina. Nakita niya ang pagbagsak ng kanyang anak sa malamig na marmol. Isang maliit at matingkad na pulang agos ng dugo ang dahan-dahang gumapang mula sa ilalim ng buhok ng bata, lalong nagpatingkad sa kaputian ng sahig. Aurora, ang tanging naisigaw ni Serafina. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ito ay isang katahimikang punong-puno ng kilabot. Maging si Rafael ay panandali ang natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa dugong unt-unting kumakalat sa sahig. Ngunit sa halip na tumulong, ang kanyang unang naisip ay ang kanyang reputasyon. "See what you've done, Serafina. Kung hindi ka sana nakialam, hindi masasaktan ng anak mo." Ang malamig na sabi ni Rafael, pilit na ibinabalik ang sisi sa biktima. Dahan-dahang tumayo si Serafina. Ang kanyang panginginig ay tumigil, pinalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Ang hiya na matagal nang gumagapos sa kanya ay tuluyan ng naputol. Ang bawat patak ng dugo ni Aurora sa sahig ay tila naging langis na nagpaalab sa apoy ng kanyang pagkatao. Kinuha ni Serafina ang basahan na gamit niya sa paglilinis, isang basahang puno ng dumi at alikabok ng bahay na ito. Lumapit siya kay Rafael. Sa harap ng lahat, buong lakas niyang isinampal ang maruming basahan sa mukha ng bilyonaryo. "Ang basura ay mananatiling basura, Rafael. At sa gabing ito, nakita ko kung sino ang tunay na basurang dapat itapon sa bahay na ito." Ang boses ni Serafina ay mababa, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang sumpa. "Huwag mong hahawakan ang anak ko. Huwag mong hahawakan si Kayo. Dahil isinusumpa ko, bawat patak ng dugo na ito ay babayaran mo ng buong buhay mo." Tumingin si Serafina kay Kayo,
na noon ay nakatingin din sa kanya. Sa gitna ng trahedya, nakita ni Kayo ang isang apoy sa mga mata ni Serafina na hindi niya kailanman nakita sa sinumang Montenegro. Isang apoy na handang sumunog sa lahat para sa hustisya. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, katulong. Bulong ni Rafael habang pinupunasan ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naging kasing itim ng impyerno. Security! Ipakulong ang babaeng yan. Attempted murder at trespassing. Now! Narinig ni Serafina ang papalapit na mga yabag ng iba pang gwardya, ngunit hindi na siya natatakot. Habang yakap-yakap ang walang malay na si Aurora, ramdam niya ang init ng dugo ng kanyang anak sa kanyang mga palad. Isang init na magsisilbing mitsa ng kanyang pagbangon. Ang amoy ng lansa ng dugo ay humalo sa matapang na amoy ng lavender at floor wax. Isang kombinasyon na nakakasuka at nagpapatunay ng karahasang naganap sa gitna ng karangyaan. Sa ilalim ng malupit na puting ilaw ng penthouse, ang bawat hininga ni Serafina ay parang isang hiwa ng patalim sa kanyang baga. Yakap niya ang walang malay na si Aurora. Ang bawat patak ng dugo ng bata ay tila isang mantsa sa kanyang kaluluwa na hindi na mabubura ng kahit anong sabon. Hawakan niyo ang babaeng iyan. Tawagan ng mga pulis. Ang boses ni Rafael ay pumiyok sa tindi ng galit habang hinahawakan ang kanyang pisngi na nangingitim na sa dumi ng basahang isinampal ni Serafina. Ang kanyang dangal bilang isang Montenegro ay nayurakan ng isang taong itinuturing niyang hangin lamang. 2 gwardiya ang mabilis na lumapit kay Serafina. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang kanyang mga braso, isang matanda at paos na boses ang pumigil sa kanila. Huwag ninyong susubukang saktan ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak. Kung ayaw ninyong ako mismo ang magsumbong sa Labor Department, ang sabi ni Elida, ang matandang mayordoma na matagal nang naninilbihan sa mga Montenegro. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng adobe. Hawak ang isang maliit na cellphone na tila may nire-record. Elida, anong pakialam mo rito? Umalis ka sa harap ko kung ayaw mong sumunod sa kanila. Sigaw ni Rafael. Tumingin si Elida kay Serafina. Isang tingin na puno ng pagkakaisa at pag-asa. Si Rafael, nakalimutan niyo yata. Ang mga pader ng bahay na ito ay may mga tainga. At ang mga katulong na tinatawag ninyong basura, sila ang nakakaalam ng bawat baho ninyo. Sa gitna ng tensyon, nakita ni Serafina ang isang pagkakataon. Alam niyang hindi sila tatagal kung mananatili sila sa loob ng penthouse. Tumingin siya kay Kayo. Ang bilyonaryo ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagbababala. Dahan-dahang itinuro ni Kayo ang ilalim ng kanyang wheelchair gamit ang kanyang mga daliri. Isang senyas na si Serafina lamang ang nakapansin. May isang maliit na recording device na nakadikit doon. Isang bagay na lihim na inilagay ni Kayo upang itala ang bawat pagbabanta ni Rafael. Serafina, dalhin mo na si Aurora sa ospital. Ako na ang bahala rito, bulong ni Elida sa Taglish habang humaharang sa mga gwardya. Bilisan mo na! Go! Niyakap ng mahigpit ni Serafina si Aurora at tumakbo patungo sa service elevator. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang lamig ng bakal ng elevator ay tumagos sa kanyang likod, ngunit ang kanyang isip ay nagsisimula ng bumuo ng isang plano. Ang utang na loob niya sa pamilyang ito ay tuluyan ng nabura ng dugong dumadaloy sa kanyang mga palad. Sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto sa basement ng gusali, nagtagpo sina Serafina at Elida matapos ang ilang oras. Ligtas na si Aurora sa klinika, bagaman may tahi sa noo. Bakit mo ako tinutulungan, Elida? Tanong ni Serafina habang nililinis ang sariling mga sugat. Dahil bago pa naging bilyonaryo si Kayo, naging ina rin ako, Serafina. At dahil alam ko ang ginawa nila sa nanay ni Kayo, ang sagot ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pait.
Inabot niya kay Serafina ang isang lumang folder na puno ng mga dokumento. Ito ang mga ebidensya ng huwad na pirma ni Rafael sa mga stocks. Matagal ko na itong itinatago. Naghihintay lang ako ng taong may tapang na gamitin ito. Naramdaman ni Serafina ang bigat ng folder sa kanyang kamay. Ito na ang kanilang sandata. Ang mga maliit na tao sa bahay na ito, ang katulong, ang mayordoma at ang bingi na bilyonaryo ay nagsisimula ng bumuo ng isang hukbo sa ilalim ng ilong ng mga mapangapi. Hindi lang ito para sa amin, Elida. Para ito kay Kayo. Para hindi na siya muling maging bilanggo sa sarili niyang bahay. Ang determinadong sabi ni Serafina. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang malakas na katok ang yumanig sa pintuan ng basement. Buksan niyo ito. Alam naming nandyan kayo. Ang boses ni Doña Isabela ay kasing lamig ng yelo. Serafina, ibigay mo sa amin ang folder at baka mapatawad ko pa ang ginawa mo. Huwag mong pilitin na pati ang anak mo ay madamay sa kasong isasampa namin sa'yo. Napaatras si Serafina, yakap ang folder sa kanyang dibdib. Ang anino ni Doña Isabela sa ilalim ng pinto ay tila isang higanting gagamba na handang sumakmal sa kanila. Ang amoy ng alikabok at lumang semento sa basement ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Serafina. Sa labas ng pinto, ang boses ni Doña Isabela ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita nito ay may bigat ng isang hatol na hindi pwedeng baliin. Ang marangyang pabango nito na amoy rosas ay tila nanunuot sa mga siwang ng pinto, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sulok ng gusali, abot pa rin sila ng kapangyarihan ng mga Montenegro. Serafina, huwag kang maging mangmang, ang sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging malumanay, tila isang ina na nagpapayo, ngunit may lason sa bawat kataga. Sino ang tumanggap sa iyo noong wala kayong makain ng anak mo? Sino ang nagbigay sa inyo ng matitirhan? Ako, Serafina. Malaki ang utang na loob mo sa akin. Huwag mong hayaang ang isang pagkakamali ay sumira sa lahat ng itinulong ko sa inyo. Naramdaman ni Serafina ang panginginig ng kanyang mga kamay habang yakap ang folder. Ang salitang utang na loob ay parang isang gintong kadena na pilit ibinabalot sa kanyang leeg. Sa kulturang kinalakihan niya, ang tumalikod sa taong tumulong sa iyo ay isang malaking kasalanan. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga palad na may bakas pa ng tuyong dugo ni Aurora, napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. Ang tulong niyo po ay hindi libre, Doña Isabela. Ang sagot ni Serafina, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno ng isang malamig na determinasyon. Binayaran ko yun ng bawat patak ng pawis ko, ng bawat pag-alipusta niyo sa akin. At ngayon, ng dugo ng anak ko, ang utang na loob ko ay tapos na sa sandaling hinayaan ninyong saktan ng anak ko. Narinig ni Serafina ang marahas na paghinga ni Isabela sa kabilang panig. Ang maskara ng pagiging mabuting senyora ay tuluyan ng natuklap. Walang utang na natatapos, Serafina, hanggat nabubuhay ka, pagmamay-ari ko ang katapatan mo. Ang bulyaw ni Isabela. Isang malakas na pagtulak sa pinto ang naganap. Ang lumang trangka ay hindi nakayanan ng puwersa mula sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Isabela. Kasunod ang dalawang gwardiya na may bit-bit na mga flashlight na nakasisilaw. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Serafina, ngunit hindi siya umiwas. Nanatili siyang nakatayo. Ang folder ay itinaas niya na parang isang kalasag. Ibigay mo sa akin ang folder na yan o sisiguraduhin kong sa kalsada mamamatay ang anak mo dahil walang ospital na tatanggap sa kanya. Kapag nalaman nilang magnanakaw ang ina niya, ang banta ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng kanyang mamahaling makeup. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga gwardya, si Elida ay humarang. Ang matandang mayordoma ay tumayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot. Huwag niyo siyang hahawakan, ang sabi ni Elida sa Taglish. Nakalimutan niyo na ba, Doña Isabela?
Kasama ako sa silid noong gabi bago mamatay ang ina ni Kayo. Alam ko kung anong klase ng gamot ang ipinainom niyo sa kanya. Ang folder na hawak ni Serafina ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol din ito sa inyo. Ang mukha ni Isabela ay biglang naging maputla, kasing puti ng mga pader ng basement. Ang kanyang pagiging dominante ay biglang napalitan ng isang desperadong takot. "You wouldn't dare, Elida," bulong ni Isabela. "Subukan niyo kami," ang sagot ni Serafina habang dahan-dahang lumalapit sa liwanag. "Hindi na kami ang mga anino sa loob ng penthouse niyo. Kami ang magiging boses na hinding-hindi niyo mapapatahimik." Ngunit sa gitna ng kanilang pagtutuos, isang boses mula sa walkie-talkie ng isa sa mga gwardiya ang bumasag sa tensyon. "Sir Rafael, handa na po ang sasakyan. Dadalhin na po namin si Sir Cayo sa San Lazaro facility. Nakasedate na po siya." Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Habang nakikipagtalo siya rito, isinasagawa na ni Rafael ang huling hakbang ng kanyang plano. "No!" ang sigaw ni Serafina. Tumakbo siya palabas ng basement, hindi inintindi ang mga gwardiya na pilit siyang hinahawakan. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila isang pag-akyat sa isang bundok ng kawalang pag-asa. Kailangan niyang maabutan si Cayo. Pagdating niya sa parking lot, nakita niya ang isang itim na van na mabilis na umaandar palabas ng gate. Sa loob ng van, nakita niya ang maputlang mukha ni Cayo na nakasandal sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Walang malay sa panganib na naghihintay sa kanya. "Cayo!" Ang sigaw ni Serafina, ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng makina ng van. Naiwan si Serafina sa gitna ng madilim na parking lot, hinihingal at luhaan. Ngunit sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang folder. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Hindi pa ito tapos, Rafael. Hinding-hindi ko hahayaang manalo ang kadiliman niyo." Ang ulan sa Maynila ay hindi tumitigil. Tila nakikiramay sa bawat patak ng luha at pawis ni Serafina. Ang amoy ng basang aspalto at usok ng mga sasakyan ay nanunuot sa kanyang ilong habang nakasakay siya sa likod ng isang lumang motorsiklo na minamaneho ng isa sa mga gwardiya ng gusali. Isang lalaking dati ay tinitingnan siya ng may pangungutya. Ngunit ngayon ay nagpa siya ring tumulong matapos makita ang karahasan ni Rafael. "Bilisan mo. Kuya, huwag nating hahayaang mawala sa paningin natin ang van na yon." Ang sigaw ni Serafina sa gitna ng ugong ng hangin at ulan. Mahigpit niyang yakap ang folder sa kanyang dibdib. Ang tanging sandata niya laban sa isang imperyong binuo ng kasinungalingan. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang manipis na damit, ngunit sa loob ng kanyang puso ay may isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Wala na ang hiya, wala na ang takot na mawala ng trabaho. Ang tanging natitira ay ang determinasyon ng isang inang nais itama ang lahat. Narating nila ang isang liblib na pasilidad sa labas ng lungsod. Ang gusali ay napapalibutan ng matataas na pader na may mga barbed wire, tila isang kulungan kaysa sa isang ospital. Nakita ni Serafina ang pagpasok ng itim na van sa loob ng malaking gate. "Dito na lang ako, kuya. Maraming salamat," bulong ni Serafina habang bumababa sa motorsiklo. "Mag-iingat ka, Serafina, ang mga taong iyan. Wala silang sinasanto," paalala ng gwardiya bago mabilis na umalis. Dahan-dahang gumapang si Serafina sa madilim na bahagi ng bakod. Ang amoy ng nabubulok na dahon at putik ay kumakapit sa kanyang mga kamay. Sa pamamagitan ng isang maliit na siwang sa bintana ng silong, nakita niya si Cayo. Ang bilyonaryo ay nakahiga sa isang matigas na kama. Ang kanyang mga kamay ay nakatali at ang kanyang mga mata ay blangko dahil sa tindi ng sedatibong itinurok sa kanya. Naramdaman ni Serafina ang pagguho ng kanyang mundo sa nakikitang kalagayan ng lalaki. Ang makapangyarihang bilyonaryong nagtanggol sa kanyang anak ay naging isang walang laban na biktima. Pumasok siya sa loob ng pasilidad sa tulong ni Elida
na nagbigay sa kanya ng code sa likurang pinto. Tahimik ang bawat hakbang niya sa malamig na tile na sahig. Nang marating niya ang silid ni Kayo, mabilis niyang kinuha ang kamay nito. Sir Kayo, gising po. Ako ito, si Serafina. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay basag sa pigil na iyak. Hindi gumalaw si Kayo. Ngunit nang haplusin ni Serafina ang palad nito at dahan-dahang iguhit ang senyas ng Matroy, son, na itinuro ni Aurora, nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Kayo. Ang koneksyong binuo nila sa katahimikan ay mas matibay pa sa anumang gamot. Kailangan nating umalis dito. Bukas ang huling laban natin, sabi ni Serafina habang pilit na kinakalaga ng mga tali. Ngunit bago pa man sila makalabas, ang ilaw sa pasilyo ay biglang bumukas. Ang anino ni Rafael ay muling lumitaw, may hawak na baril, at ang kanyang mukha ay puno ng isang nakapangingilabot na tagumpay. Ang galing mo talagang spiya, Serafina, pero nakalimutan mo yata. Sa mundong ito, ang boses ng isang katulong ay walang halaga kumpara sa pirma ng isang Montenegro. Ang sabi ni Rafael. Itinutok niya ang baril sa ulo ni Kayo. Ibigay mo sa akin ang folder o dito ko natatapusin ang paghihirap ng kapatid ko. Napatigil si Serafina. Ang lamig ng takot ay muling gumapang sa kanyang likod. Tumingin siya kay Kayo na nagsisimula ng magmulat ng mata at pagkatapos ay sa folder na hawak niya. Sige Rafael, kunin mo ang folder, ang sabi ni Serafina. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng yelo. Pero tandaan mo, ang ebidensya ay wala sa papel na hawak ko. Ang ebidensya ay nasa bawat taong minaliit mo, sa bawat katulong na tinawag mong basura at sa bawat boses na akala mo ay pinatahimik mo na. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang duminig mula sa malayo. Hindi si Serafina ang tumawag sa kanila, kundi ang lihim na alyansa ng mga manggagawa na binuo ni Elida sa loob ng kumpanya. Tapos na ang paghahari mo, Rafael. Ang huling sabi ni Serafina bago ang lahat ay maging isang malaking kaguluhan. Ang silid ng boardroom ng Montenegro Group ay tila isang katedral ng kasakiman. Ang amoy ng mamahaling kape at bagong lathalang mga dokumento ay humalo sa lamig ng aircon na tila nagyayelo sa bawat hininga ng mga taong naroon. Nakaupo si Rafael sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na ngiti. Sa harap niya ay ang mga dokumentong magbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan. Ang hatol na magtatakwil kay Kayo habang buhay. Mga Ginoo, ang aking kapatid ay hindi na may kakayahang mag-isip ng tama. Ito ang pirma ng kanyang doktor at ang kanyang sariling lagda na naglilipat sa akin ng lahat ng karapatan. Ang sabi ni Rafael sa Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng peking lungkot na idinisenyo upang linlangin ang mga kasosyo sa negosyo. Sa labas ng pinto, nakatayo si Serafina. Ang kanyang suot na uniforme ay basang-basa pa rin ng ulan. Ang laylayan nito ay may bahid ng putik mula sa pasilidad na kanilang tinakasan. Sa tabi niya ay si Kayo. Ang bilyonaryo ay nakatayo ng matuwid kahit na ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa tindi ng sedatibong itinurok sa kanya. Hawak ni Serafina ang braso ni Kayo, hindi bilang alalay, kundi bilang isang paalala na hindi na siya nag-iisa sa katahimikan. Handa ka na ba? Bulong ni Serafina. Tumango si Kayo. Ang kanyang mga mata ay hindi na blangko. Ang mga ito ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagkatao. Sa isang marahas na pagtulak, bumukas ang malalaking pintuan ng boardroom. Ang pagtama ng pinto sa pader ay lumikha ng isang alingawngaw na tila isang kulog sa gitna ng pagpupulong. Napalingon ang lahat ng mga stockholder. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pagtataka. Ang pirma na hawak mo, Rafael, ay kasing dumi ng iyong kaluluwa. Ang boses ni Serafina ay umalingawngaw sa buong silid, malakas at walang panginginig.
Pumasok sila sa loob. Ang bawat hakbang ni Serafina sa makintab na sahig ay tila isang pagtapik sa konsensya ng mga taong naroon. Inilabas niya ang folder na ibinigay ni Elida at ang maliit na recording device mula sa wheelchair ni Kayo. Anong kahibangan ito? Security! Paalisin ang katulong na ito! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang mukha ay biglang naging pula sa tindi ng gigil. Ngunit walang gumalaw. Sa malaking screen ng boardroom, sa tulong ng isang technician na lihim na nakipag-alyansa kay Elida, ay lumitaw ang video recording. Ang boses ni Rafael habang pinagbabantaan si Kayo sa loob ng pasilidad at ang dokumentong nagpapatunay na ang pirma ng doktor ay huwad. Tumayo si Kayo sa harap ng mesa. Iniharap niya ang kanyang sarili sa mga stockholders. Dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay hindi perpekto. Ito ay garalgal, mahina at puno ng hirap. Ngunit bawat kataga ay tila isang hiyaw ng kalayaan. I am not crazy, ang sabi ni Kayo. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo sa tindi ng pagsisikap na makapagsalita. He is the thief. Natahimik ang buong silid. Ang utang na loob na inaasahan ni Rafael mula sa mga stockholder ay biglang napalitan ng pandidiri at takot. Ang bilyonaryong akala nila ay pipi at bingi ay nagawang durugin ang kasinungalingan ng kanyang kapatid sa harap ng lahat. Rafael Montenegro, you're under investigation for fraud and illegal detention. Ang boses ng isang opisyal ng pulis na pumasok mula sa likuran ay tila huling pako sa kabaong ni Rafael. Pumasok din si Doña Isabela. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot habang nakikita ang mga pulis. Sinubukan niyang lumapit kay Kayo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Nagpapanggap na nag-aalala. Kayo, anak, wala kaming kinalaman dito. Si Rafael lang ang may pakana ng lahat. Tumingin si Kayo kay Isabela. Itinaas niya ang kanyang kamay at binuo ang isang senyas na itinuro sa kanya ni Aurora. Isang senyas na nangangahulugang tapos na. Naramdaman ni Serafina ang isang matinding luwag sa kanyang dibdib. Habang pinapantayan ng mga pulis na kinakaladkad si Rafael palabas, nakita niya ang pagbagsak ng imperyo ng kasinungalingan. Ang bawat patak ng dugo ni Aurora, ang bawat pag-alipusta sa kanyang pagkatao, ay nabayaran na sa sandaling ito. Lumingon si Kayo kay Serafina. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan niya ang kamay ng babaeng nagbigay sa kanya ng boses. Wala silang sinabi, ngunit sa sandaling iyon, ang katahimikan ay hindi na isang bilangguan, kundi isang paraiso. Ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batangas ay amoy asin at kalayaan. Malayo sa nakakasakal na amoy ng mamahaling pabango at disinfectant sa penthouse ng Manila, ang bawat hininga rito ay tila isang haplos ng pagpapala. Ang dapit hapon ay nagpinta ng kulay ginto sa malawak na dagat, isang tanawin na tila isang pangako na ang bawat madilim na gabi ay may katapat na maningning na umaga. Sa malambot na buhanginan, tumatakbo si Aurora. Wala na ang benda sa kanyang noo, tanging isang maliit na peklat na lamang ang natira. Isang medalya ng kanyang katapangan. Ang kanyang tawa ay humahalo sa banayad na tunog ng mga alon na humahalik sa pampang. Huminto siya at lumingon. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos sa hangin, bumubuo ng mga senyas na mas malinaw pa sa anumang salita. Mommy, Daddy, look! The sun is sleeping! Ang masayang senyas ng bata sa Taglish. Nakatayo sa likuran niya sina Serafina at Kayo. Hindi na suot ni Serafina ang kanyang lumang apron at kupas na uniforme. Suot niya ang isang puting bestida na tila sumasabay sa sayaw ng hangin. Sa kanyang tabi, si Kayo ay hindi na nakakulong sa wheelchair. Bagaman marahan ang kanyang paglakad, ang bawat hakbang niya ay matatag. Puno ng buhay na dati, ay tila ipinagkait sa kanya. Inakbayan ni Kayo si Serafina. Naramdaman ni Serafina ang init ng palad ng lalaki sa kanyang balikat. Isang init na nagsasabing hindi na siya kailanman magiging isang anino lamang.
Ang utang na loob na dati ay nagpapabigat sa kanya ay pinalitan na ng isang wagas na pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Salamat. Serafina, ang mahinang bulong ni Kayo. Ang kanyang boses ay hindi nagaralgal, kundi puno ng isang uri ng musika na tanging ang mga pusong nagdusa lamang ang makakaunawa. Sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, ang tanging naririnig ni Rafael ay ang kalansing ng mga bakal na pintuan at ang sarili niyang mga bulong ng pagsisisi. Ang kanyang yaman at kapangyarihan ay naging abo. Si Doña Isabela naman ay nabubuhay sa isang mansyong puno ng ginto, ngunit walang kahit isang kaluluwang nais siyang dalawin. Isang katahimikang mas masakit pa sa anumang ingay. Ang kanilang karma ay hindi lamang ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng tanging bagay na hindi nila kailanman pinahalagahan. Ang pag-ibig. Tumingin si Serafina sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Naalala niya ang durog na cupcake sa kanyang bulsa noong unang gabi, ang dugong dumanak sa sahig na kristal, at ang bawat luhang ibinuhos niya sa katahimikan. Lahat ng iyon ay naging bahagi ng isang mahabang kanta na nagtapos sa isang matamis na himig. Hinawakan ni Kayo ang kamay ni Serafina, at sa pagitan nila ay tumakbo si Aurora para yumakap sa kanilang mga binti. Sa sandaling iyon, ang tatlong bantay ay muling nagtagpo. Ang kamay ng isang inang lumaban, ang kamay ng isang lalaking nagising, at ang munting kamay ng isang batang naging tulay sa kanilang dalawa. Walang salita ang binitawan, ngunit sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan, ang Tan Kong Lui ng kanilang mga puso ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Isang awit ng paghilom, isang awit ng tagumpay, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang marinig. Kailangan lamang itong maramdaman.